At sa gitna ng kalbaryong kinakaharap ng maraming Pilipino dahil sa mahal ng langis, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na ginagawa umano nila ang lahat para maibsan ang hirap ng mga Pilipino. Ngayong ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan, nanawagan din ng Pangulo na magkaisa. Nakatutok si James Agustin. Batid daw ni Pangulong Bongbong Marcos na ang pinakamahihirap ang napupuruhan ng patuloy na pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya muli niyang tiniyak na ginagawa ng pamahalaan ng lahat para kahit papaano'y maibsan ang hirap na nararanasan ng sambayanan. While we may stand far from the centers of conflict, we are not untouched by its consequences. Fuel prices weigh heavily on Filipino families, those who already have the least having been subjected the most to this scourge. The government will do everything that is possible to cushion the impact and safeguard the welfare of our people. Nananawagan din ng Pangulo ng pagkakaisa sa gitnaan niya ng kinakaharap na hamon nating mga Pilipino. Kailangan natin balikan ang isang mahalagang bahagi ng katangian ng bilang Pilipino, ang pakikipagkapwa. Sa simpleng pag-unawa at pagdamay, nakakatulong tayong mapagaang ang bigat na dinadala ng ating mga kababayan. Sinabi yan ng Pangulo sa pagdalo niya sa ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Pilar, Bataan kaninang umaga. Pinangunahan din ng Pangulo ang pag-aali ng bulaklak sa Mount Samat Shrine. Kasama sina US Embassy Chargé d'Affaires, Mr. Robert Ewi, at Ambassador of Japan to the Philippines, His Excellency Endo Kazuya. Tanda ng pagunita sa sakripisyo at kadakilaan ng mga sundalong lumaban sa mga Hapon at sa libu-libong nagbuwis ng buhay sa Bataan Death March noong 1942. The heroes of Bataan gave their all so that we and the generations that follow may inherit a nation that is free, sovereign, and worthy of their sacrifice. Dumalo rin sa programa ang mga war veteran na kinilala ng Pangulo ang kabayanihan at sakripisyo para sa bayan. Isa sa mga post-war veteran ng 77 taong gulang na si retired 2nd Lieutenant Romulo Rivas. Dalawang lolo niya ang nakaligtas sa Death March. Ako'y nagpapasalamat dahil yung sakripisyo ng aking mga ninuno ay naging daan upang ang ating minamahal na bansang Pilipinas ay makamtan ang tinatamasa nating kalayaan at kasarinlan sa mga panahong ito. Isinagawa rin ang pagpapatunog ng kampana at paglulunsad sa Czech Volunteers Marker na kumikilala sa mga Czech nationals na piniling depensa ng Bataan noong World War II. Kagabi dumalo si Pangulong Marcos sa reception ng pagdiriwang na ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Holy See sa Intramuros. Binigyan din sa okasyon ng matagal ng partnership na nakatuon sa pananampalataya, kapayapaan at kaunlaran. Mula rito sa Pilar, Bataan, James Agustin, Nakatutok, 24 Oras.